Linggo na po ng gabi mula dito sa Pinoil Flying V Center. Kayo po'y magpahinga muna, mag-relax bago sumabak sa isang linggong trabaho na naman at eskwela. Samahan nyo kami buhayan ang pinaka-mauhusay na volleyball player sa buong Pilipinas. Ito po ang pangalawang laban ngayong linggo ng gabi. At bago natin tapusin ang isang linggong bakbakan dito sa ating Open Conference ng Premier Volleyball League. Hatid sa inyo ng ABS-CBN Sports at live na live po tayo sa SNA Channel 23, SNA HD Channel 166, the Filipino channel, at sa #1 sports website sa buong Pilipinas, sports.abs-cbn.com/livestream/PBL. Parehong koponan, wala pang talo. 2-0 ang Pool Smashers at 1-0 ang Lady Jet Spikers. Hello po ulit sa inyo lahat at salamat sa panonood sa amin. Ako po si Eric Tipan at pakilala ko muna sa aking kaliwa, Noreen Go. Noreen, magandang gabi. Okay, first time for us to partner this conference and I'm excited. Exciting games, exciting to be part of this team. At para kumpletuhin ang ating panel, Angelique Manto ang ating panel at large. Hello, Eric and Noreen. Day 5 na nga ito ng ating Open Conference dito sa PBL on ABS-CBN. At kapanapanabik yung match natin dahil yung dalawang koponan nga natin, yung Cool Smashers at yung Lady Jet Spikers, kapwa wala pang talo sa kanilang record. Recently nga yung Cool Smashers ay nakaharap in a high-scoring match yung Water Defenders with Eliza Valdez contributing 37 points to secure their 2-0 record as of the moment. Samantalang yung Lady Jet Spikers naman, they won their opening game against Perla Spikers at itinuturing nila yung magandang simula para sa journey nila dito sa Open Conference. So exciting kung sino nga ba yung magtutuloy ng momentum today, Eric and Noreen? Well, so far, maaga pa lang ang ating Open Conference. Tingnan natin kung sino ang nangunguna sa team standings para malaman natin kung nasaan yung mga paborito niyong koponan dito sa ating Premier Volleyball League. Yep. Kita natin ang Cool Smashers, ang Lady Warriors on top 2-0, Lady Jet Spikers 1-0, Water Defenders 1-1, Power Smashers, Lady Maroons, and Lady Falcons 0-1, Perla Spikers 0-2. So yan, isa dito sa dalawang koponan, makakatikim na ng unang talo nila. Noreen, Angelique, siyempre para sa Cool Smashers, kusena magtuloy-tuloy ito, 2-0. Para naman sa Lady Jet Spikers, last season, sila yung pinaka-bottom sa standings natin ng Reinforced Conference. So gusto siyempre nila makabawi dito. Now, Angelique, sino naman ang makikilala ng mga fans, sa mga manonood na team? This time naman, Eric and Noreen, experience yung itinuturing na advantage ng veteran team na Lady Jet Spikers. Pero kahit na very intact pa rin yung core nila, meron silang mga idinagdag na mukha at meron ding mga nagbabalik. So sino-sino nga ba ang bumubuo sa Lady Jet Spikers, mga kapamilya? Panoorin po natin ito. Tiamzon ulit, babawi, drop! Nabigong makaabante sa semifinals ang veteranong koponan ni Coach Jasper Jimenez sa nakaraang Reinforced Conference ng PVL. Kaya naman, sa pagpasok ng panibagong season, ay mas determinadong makabawi ang team. Hangad ng Lady Jet Spikers na muling ibalik ang kanilang swag at intensity sa court. What an angle naman para kay Itoy Sang-Buang. Malaking experience para sa mga soldier athletes na makatunggali ang mga world-class imports nung nakaraang season. Natutunan namin individually na lang din yung attitude as a player. Kasi mag-start naman din para mas kumilos kami para maging isa yung galaw ng team namin. Hahato muli para sa Philippine Air Force ang middle blocker at pride of Compostela Valley na si Angel Antipuesto. Siguro kailangan namin magsabay-sabay na mag-work sa loob ng team kasi yung may import last conference, halos kami naman lahat yung magkakasama sa loob ng court. Susubukan muli ng kanilang ace setter na si Wendy Ann Semana na maiangat ang kupunan ngayong Open Conference. Siguro yung adjustment namin, yung kailangan namin mag-focus dun sa pagkukunan ng bawat team individually para mabuo kami as a team. Hindi naman kami kampante na dahil all Filipino, malaki yung chance namin. Kailangan pa rin namin magtrabaho.
Number 13, Del Palomata. Makakakuha naman ng malaking boost ang team sa pagbabalik ng 6'3" middle blocker from Bacolod City na si Del Palomata. Siguro unang-una sa height, kasi may height talaga si Del. And then mag-a-adjust pa kasi galing nga sa training, sa BMTS, Basic Military Training. So wala siyang training sa volleyball. So kailangan namin siyang tulungan at tutukan. Bagong kabanata para sa Lady Jet Spikers ang pagsali nila muli sa kompetisyon at asahan ang kanilang all-out performance sa bawat laban nila dito sa Premier Volleyball League. Oo, mas determined kami ngayon. Lalo-lalo na kasi nga sa last conference, down yung team namin nun. So ngayon, mas kailangan namin bumawi. Mas gusto namin kunin to kasi nga para sa Team Air Force at sa Hair Fairy. We are the Hair Fairy Lady Jet Spikers! Hoo-ha! Sabi nga ni Wendy Semana, bagong kabanata ito sa libro nila at naging maganda naman yung simula nila dito sa Open Conference. Ang tanong, mananaig ba sila ngayon kalaban ang Cool Smashers? Mga kapamilya, sino nga ba yung sinusuportahan nyo for today? Lady Jet Spikers ba o Cool Smashers? I-tweet nyo lang po kami sa @ABS-CBN Sports gamit ang ating official hashtag PVL on ABS-CBN. Let's make it number 1 mga kapamilya. And of course, for photos and videos of your favorite players, punta lang po kayo at follow niyo po kami sa aming Instagram account sa @ABS-CBN_sports. Keep up to date on all things Premier Volleyball League like news, interviews, features, at schedules na rin po ng ating matches. Punta lang kayo sa number 1 sports website in the Philippines, sports.abs-cbn.com. And of course, bago na yung Ronda Cam natin, this time, yung mga audience members naman natin, yung may pagkakataon na makapagtanong sa mga paborito nilang players or idolo nila na mga tanong na gusto talaga nilang itanong na matagal na. At hindi lang yon dahil may pagkakataon pa silang makasama sila sa pictures through our mobile photo booth. Kaya naman talagang inaanyayahan namin lahat ng mga kapamilya na pumunta talaga dito sa venue para suportahan yung inyong mga idolo at magawa itong mga bagay na to. Eric and Noreen? Nice, oo. Bisita po kayo. For the past few days, dito pa lang tayo na Pinoy Flying V Center. I-announce naman namin sa inyo kung lilipat kami o magbabago tayo ng venue. Pero ang saya niyan. At saka nakikita naman nila during the games, yung mga tanong, yung iba, favorite food, favorite bar, mga gano'n. Ang ganda malaman, mga personal stuff na pwedeng i-share ng mga players na gusto din naman nilang ipamahagi ng impormasyon sa kanilang mga fans. Okay, we'll take a break. Pagbalik natin, makikita natin yung huling laban ng Creamline Creamy Ice Cream. Dito lang po sa SNA. Yan po ang protocol sa pagitan ng dalawang koponan, Lady Jet Spikers na ka-asul at ang hot pink and white ng Cool Smashers maghaharap sa pangalawang laban ngayong linggo ng gabi. Magandang gabi po ulit sa inyo, kapamilya. Eric Tipan, kasama ngayon si Doringo at pag-usapan natin yung huling laban ng Cool Smashers kung saan nanaig sila in 4 sets pero mahabang 4 sets to. Noreen, kung makikita nyo sa inyong TV sets, ipapakita namin sa inyo. Second and fourth sets talagang super extended. Kaya tuwang-tuwa naman yung mga fans sa ginawa ni Eliza Valdez, yung ibinuhos niya para manalo ang kanyang kupunan sa pangalawang pagkakataon. You know, Eric, this game was crazy good. Crazy kasi ang number of points, ang dami, but good because in a good way. We can see it went 4 sets ka. Sabi mo, 25-19, 28-30, 25-19, 31-29, so it's pretty much a high-scoring ball game. Obviously, makita natin na both teams are evenly matched, diba? They have firepower, but someone's got to win, and the Cool Smashers prevailed. And if you look at the numbers, in terms of spikes, Cool Smashers, 67-56 for the Water Defenders. Blocking went their way, service went their way, but we have to take into consideration the errors. 31 for the Cool Smashers, 23. The reason why I mentioned that, because later on when we talk about the Jet Spikers, they have the same problem. So
if you're the Cool Smashers, you want to check that category. Baan mo ng konti, Yes, ano? Oo. yes, At yes. isa pang nakakatuwa sa laban na yon, 75 running sets para sa koponan na to. At malaking bagay yan kasi ipapakita namin, yun nga, sabi niyo rin, pag nakita niyo mamaya yung stats ng Lady Jet Spikers, mag-iiba ng konti. Malaking discrepancy. Pero isa sa pinaka-aabangan ng mga fans, syempre, yung pagbabalik, yung pagsasamang muli ng dating mag-teammates, ano? Gia Morado, of course, and Eliza Valdez. At tingnan natin yung nagawa ng combo na to dun sa panalo na yon kontra sa Water Defenders. Ito nga yung 75 running sets at 71 lang naman galing kay Gia Morado. Yeah, you know, 37 points for Eliza. 71 running sets. Parang crazy numbers. Kaya nga sabi ko crazy good because they really performed well and a lot of people miss this combo, this combination, and they're hoping that today makikita ulit nila. Ayan po, tingnan nyo naman yung talagang binuhos ng tandem na ito para sa laban na yun, para manaig ang Cool Smashers. And nakakatuwa because Cool Smashers, nakita natin nung Reinforced Conference, nung debut ng Premier Volleyball League, up and down tong kupunan na to. No? Talo, panalo, talo, panalo. At maganda makita ngayon na Eliza Valdez, kanyang kupunan, may consistency na rin, ano? Sa pangalawang laban pa lang nila, na ipapakita nila na kaya na nilang manalo pag gusto talaga nila. Well, you know, that's the beauty of this conference. Obviously, yung mga teams, no, nag-beef up ng lineup. Siyempre, they learn from the previous conference kung ano kailangan natin gawin better, how to improve, and obviously adding to their lineup is making a big difference. Well, alamin natin yung kailangan gawin ng Cool Smashers. Kanina nakausap ni Angelique Mantos si Eliza Valdez at sasabihin ni Eliza yung siyempre feeling na magkasama ulit sila ni Gia Morado at yung mga plano nila against the Lady Jet Spikers. So Eliza, you were reunited with your former teammate na si Gia Morado and both of you became team captain sa Lady Eagles. So now, yung leadership niya, paano nakatulong yon dun sa dikit niyong laban last game? Actually, si Gia talaga yung nagko-compose sa aming lahat sa loob ng team. Definitely, isa talaga siyang factor kung bakit namin naitawid last game talaga. So, we're just really happy for everyone na nakapag-contribute and it was because of Gia. So ngayon naman, kalaban yung veteran team, the Lady Jet Spikers. So ano ba dapat yung ipag-focus ninyo for today's game? Ayan, they're very veteran na talaga. So makikita natin yon sa skills nila sa defense, kung gaano sila ka-patient na makakuha ng bawat point talaga. So I think we work harder sa patience din namin and how to score also and to how to compose ourselves inside the court kasi pagkalaban mo talaga yung mga veterans, hindi talaga may iwasan na matagal yung mga rallies and definitely hindi sila bibigay. Patibayan talaga ng puso para mas maganda yung laban in today's game. So sana magbunga yung determination at patience yung mamaya, Eliza. Balik sa inyo. Well, nadinig natin si Eliza Valdez, ano? Hindi rin siya nagkulang. Kahit 37 points yung binuo siya doon, Nori, hindi siya nagkulang ng praise kay Gia Morado dahil nga si Gia nga doon nag-orchestrate talaga ng offense nila. At against yung very veteran na Lady Jet Spikers, alam niya na hindi basta-basta bibigay ito. Andiyan na nga sila Del Palomata. At nakita natin yung laban ng Lady Jet Spikers kontra sa Perlas. Talagang iba na ang klase yung laro nila. Well, we got to mention nga na itong team na to pinakamatagal playing together. So alam natin the gelling is there. And you know, for Eliza to mention that, no? Obviously they're scouting their opponents and they're learning, which is good. And sabi mo nga in that game, actually pinakita nga nila na they're the veteran team that people actually have high hopes for. The last conference parang nagulat lahat ng tao, bakit ganun lang yung performance? But again, they will learn from that conference and hopefully in today's game, they'll play better. Well, sasabak pa lang sa pangalawang laro, ang Lady Jet Spikers. Bisitahin natin yung kanilang first game kontra sa Perlas Spikers kung saan 4 sets din nanalo ang Lady Jet Spikers. Ang masakit sa kanila doon, nalaglag sila ng second set, 25-9. Pero dahil nga veterano na, dahil alam nila na kung anong gagawin, naibalik na nila ang tema at nanalo sila in straight sets pagkatapos ng second. 3 and 4 binulsa nila para tapusin yung laban na yon. At kanina na rin binanggit natin na importanteng malaman ng ikumpara natin yung setting, ano? Dahil dito 35 running sets lang ang ginawa ginawa ni Wendy Ansimana at ng Lady Jet Spikers sa 4 sets. Pero 75 yung sa Cool Smashers nung 4 set win nila kontra sa Water Defenders. Oh, of course, they have their work cut out for them, talking about the Lady Jet Spikers. No? And remember earlier, I was talking about the numbers of Creamline. Gusto ko rin i-stress dito yung errors ng Jet Spikers. If you look
spikes nila, okay, 47-35, blocking, just by 2 service para. Pero yung opponent's errors talaga, 43 ang kinomit nila, Perla Spikers 29. So imagine mo if they commit less, di ba? This could have been done in 3 sets. So in today's game, it's going to be very interesting because 2 teams who are plagued with errors, sila, if they eliminate or minimize their errors, then yun yung team na magpe-prevail. Well, kataka-taka ba yun, Noreen, for a veteran team to have this many unforced errors, 43 in a game? Well, yeah, I mean, kataka, but it's part of the game. You know, errors are part of the game. It's how you learn from it. You take the positives out of the errors, learn from it, and hopefully in your next matches, you don't commit as much. Well, 3 players scored in double digits para sa Lady Jet Spikers. Pero alamin natin kung sino yung nag-team high para sa kanila. Si Yari Yongko po yun, 15 points for the Lady Jet Spikers para i-lead ang kanyang komponente to their first win of the season. At grabe, first set pa lang talaga, ang laki na ng contribution ni Yongko. Very aggressive. Kasama ko si Coach Ronnie nag-call ng game na to at kita namin na Wendy Ann Semana halos exclusively yung mga first few touches talaga, offensive touches ng team kay Yari Yongko. Yeah, but you know, for the fans of the Lady Jet Spikers, kilala na nila si Yari Yongko. And for her to step up, parang normal na yan eh. Parang I think it's a positive obviously for the team kasi balance na yung scoring eh. You don't just rely on passes. I mean, Yari's stepping up. So, you know, that's a good thing for the team in this conference. Hopefully, they will play better. Well, alamin naman natin ngayon kung anong adjustments ang gagawin ng Lady Jet Spikers para i-limit yung opensa ni Eliza Valdez at adjustments din na ginawa nila nung last game pagkatapos silang matambakan 25-9 ng Perla Spikers. Nakausap kanina ni Angelique Matos si Yari Yongko. So, Iya, from your last game, yung set 2 nyo, 9 points na kayo doon. Pero, paano ba kayo nakabawi sa set na yun para mapanalo nyo yung first game nyo? Kasi, inisip na lang namin nung third set, bakit kami 9? Bakit yun lang yung score namin? Eh, pareho naman din kaming nagte-training. So, tas kami, meron pa kaming workout sa morning. So, dapat parang parang bakit ganun? Parang nagtataka din kami. Parang pina-realize namin ni coach, bakit 9 lang score nyo? Ganyan. So yun, parang na-motivate kami sa ginagawa namin sa training, ganun, sa third set namin. So talagang bumawi din kaming lahat. Yun. So ngayon naman, kalaban nyo, Cool Smashers, nandun yung MVP nung last conference, si Eliza Valdez. So ano yung mga naging preparations nyo for this game? Preparations namin, mas nag-focus kami ngayon sa receive, defense, and blockings. Actually, lahat sila pumapalo, lahat sila pumupuntos. So, aside from Eliza, lahat din talaga parang, okay, sige, si Pao, bantayan, ikaw bantay. Lahat naman, inaano sa amin ni Coach. Yun. So, good luck, Iya. Good luck sa game niyo mamaya, ha? Well, tama naman na bantayan lahat. Si Pao Soriano at si Vargas naka-double digits din para sa Cool Smashers nung laban na yun kontra sa Water Defenders. Pero Eliza Valdez, sigurado nasa isipan to ng mga players. 37 points. Kailangan mo... Konti lang yun eh. Napadino, for me, it's a good addition din to si Rosemary Vargas. She scored 19. Yes. And we were talking about the Yari Yongko scored 15. So imagine mo, the health of Eliza is really humongous. So they've hopes for this conference. Well, magandang laban po to. Parehong koponan. Wala pa pong talo. Kung gusto nyo makisalo sa amin sa usapan, sa Twitter lang po, at ABS-CBN Sports at gamitin ang hashtag na PVL on ABS-CBN. Alam ko, trending na to ngayon eh. Yep. At Instagram naman, at ABS-CBN_sports. At magtungo lang po kayo kung gusto nyo ng mga online na content, sports.abs-cbn.com/livestream/PVL. Ang DJ po natin ngayon, DJ Tronics. Yeah. Kung nasa area po kayo, pamuno po kayo dito sa Philoil Flying V Center para makasama namin kayo dahil exciting ang game na to. Cool Smashers at ang Lady Jet Spikers parehong wala pang talo maghaharap sa pagbabalik natin dito lang sa SNA. Presenting our officials for this match. First referee, Mr. Bob Malena, National Referee. Second referee, Mr. Romulo Reforzado, National Referee.
And now, let us welcome our Creamline Cool Smashers. Let's start off with last conference's first best outside spiker and conference MVP, their team captain, Alyssa Valdez. At number 7, Ivy Elaine Remulla. Number 10, Maria Paulina Soriano. Number 12, Julia Melissa Morado. Number 16, Riza Mandapa. And number 17, Rosemary Vargas. Libero is number 9, Angela Nunag. Head coach, Mr. Anosorn Tai Bundik. Presenting our Hair Fairy Air Force Lady Jet Spikers. Team captain is number 12, Airwoman Second Class, Joy Gazelle Cases. At number 4, Airwoman Second Class, Iyari Yongko. Number 6, Airwoman Second Class, May Ann Pantino. Number 7, Airwoman First Class, Wendy Ann Semana. Number 16, Airwoman Second Class, Angel May Antipuesto. And number 17, Airwoman Second Class, Josemer Tapik. Libero is number 5, Airwoman Second Class, Marianne Balmaceda. Head coach, Technical Sergeant Jasper Jimenez. This is match number 10, preliminary round. Wala pong magbabago sa starting lineup ng Cool Smashers. Tulad na nabanggit kanina ni Noreen Go, ang aking partner. Rosemary Vargas, 19 points. At nakatulong din si Pao Soriano, 14 points, 37. Kaya Alyssa Valdez. Lady Jet Spikers, 15 kay Yari Yongko. At naka-11 si Mayan Pantino at 14 kay Josemer Tapik. Mayan Pantino po, medyo sa huli na actually bumanat yan dahil nung first at second set, hirap na hirap siya. Pero ang nagdala talaga sa kanila at nag-set ng tone ay ayun, nakita niyo si Yari Yongko, Pao Soriano, ang ganda na ginawa, 14, no? Oo. So alam natin really in today's game, no, these players in both teams, they can score. Yes. Prolific scorers. So matetest yung depensa nila. Ayan si Mayan Pantino. Tingnan natin kung ngayon mas maganda yung simula niya dahil yung debut nila sa Open Conference, hindi naman kagandahan para kay Mayan Pantino at least. Pero yung kupunan, 1-0 na rin. Magandang simula. At tingnan natin kung mababaliktad nila to at mas maganda yung kanilang performance sa Open Conference. I'm sure gusto na makakalimutan ng Air Force yung reinforce, ano? Oo. Pero we have to mention also, no, in fairness to the Lady Jet Spikers, they only had one import as well. Totoo yun. Nakita naman natin the quality of the games of the imports. I mean, it's way up there. So, hopefully nga for them, bawi naman sila this conference. Ating second referee, Romulo Reforzado, inayos ng posisyon ng mga players. Importante po yan. Jasper Jimenez ang head coach pa rin ng Philippine Air Force. Tayo bundit naman, syempre, para sa Cool Smashers at habang umiinit na naman yung panahon. Hindi mo lang yan, ano? Oo nga. Ngayong Sunday, sarap matikman yung creamy ice cream. Oo nga. Creamline. Si Sherwin, nag-birthday yan, di pa nagpakain na ng ice cream. Si Coach tayo, I thought he wear that thing na parang karate kid headband. Actually, meron siya nung last game, tinanggal eh. Nakita ko ngayon nung kontra sa Water Defenders, pagpabuenas yata. Pero tingnan natin kung baka ibalik niya mamaya pagka hindi maganda yung simula nila dito. Suot na kanina when they were introducing him and then tinanggal. I love it. I mean, I love to goof around. Mukhang hindi pa rin ma-sort out yung posisyon ng Lady Jet Spikers dito. Ayun, naayos na rin, finally. Bigyan natin ng yellow card silang lahat. Delay of game. Dapat meron yun, no? Sa basketball, mabilis yun eh. Delay of game ka agad. Rose Vargas, dating taga FEU. Ang lakas pumalo nito. Mga hindi nakakakilala sa kanya, hindi kayo nanonood ng UAAP, makikita niyo mamaya kung gaano kaganda at lakas pumalo si Vargas. Sisimula na po, set number 1. Uy! Na-save yun. Ang ganda sana na ginawa ni Balmaceda, pero tumawid siya sa center line eh. Hindi naabot ni Antipuesto yung bola. Sayang, no? Pero kitang-kita natin na really she crossed the line. Nag-sprint man siya, kitang. Tsaka both feet eh. Both feet tumawid. Kung isa lang siguro, baka palalampasin pa yun eh. Ni referee Reforzado.
So 1-0 Cool Smashers tayo. Babawi si Antipuesto. Maganda yung block. Soriano, naka-6 blocks to in their last game. Oh, vintage Pau, eh, no? Grabe. She was known for that. Eliza Valdez, ilagay niyo na ulit. May 1 point na. Alaga. Magtali tayo. Tali natin, ano? Puntahan natin itong report ni Angelique Manto. Magandang gabi sa lahat ng mga kapamilya nating nanonood dito sa PVL on ABS-CBN. Kanina nga pre-game ay napag-usapan natin si Yari Yonko. Alam niyo, Eric and Noreen, it's not every day that we come across an unusual name like Yari. And asking Iya Yonko about it, and sabi niya yung daddy daw niya, yung nagbigay ng pangalan niya, maging yung sa mga kapatid niya dahil lahat daw sila ay nagsisimula sa letter I. Siya with Yari, yung kambal niya mga kapatid na si Iyumi at Iona at yung lalaki nilang kapatid na si Ian. Pero hindi lang ito ang similarities ng magkakapatid dahil kung tutuusin daw, pwede na daw silang bumuo ng sarili nilang team dahil setter si Iona, libero si Iyuni at spiker itong si Iyari at ang mga magulang daw niya at si Iam na ang pwedeng kumumpleto sa 6 na players. Lumaki talagang sports-oriented itong si Iya pero during her day off, she loves to spend time sa beach which is perfect dahil 15 minutes away lang daw ito sa headquarters nila sa Mactan, Cebu kung saan siya nakadestino sa trabaho. Eric and Noreen? Salamat, Angel. Grabe sa Mactan, sarap naman. Tabing beach po. 15 minutes lang, oh. 15 minutes. Nakakatuwa din, ano? Nagtataka din ako actually sa pangalan ni Yari. Very unique, ano? Kakaiba. Pero you know, for the fans of the SBL, no, the past years, we did meet a lot of the Yonko sisters. So alam natin na talagang they are really inclined to playing volleyball. Ano? Pero ito, nagpaparamdam ka agad. Yari Yonko, 2 straight points. At tied tayo sa simula ng set number 1. Maagang timeout dito. Pakinggan natin ang Lady Jet Spikers. Di ba inaayos na kayo? Ba't naguguluhan pa ba kayo? Ha? Pinagigitna niyo ko kanina. Kaso ang sinusita ko si Iya. Si Iya pala frontline na pero nasa gitna ako. Dapat kasunod na. Kanina pinagigitna kasi. Hindi, di ba pinakita ko sa inyo? Oh, nasa harap ka. So, nasa harap ako. Sa harap ka. Pag nasa harap ka, gitna, saan ka? Gitna ako. Oh, sa gitna. Di ba? Anong pinagkaiba nun? Di ba? Oh. Ganito nga eh, di ba? Inaayos na kayo eh. Pag nasa harap ka, nasa gitna, nasa yung opposite mo. O, di ganon. Wala namang ano dun eh, di ba? Ano bang, nabago na yung position. Di ba? Okay? Ha? So, enjoy. Ha? Si Coach Jimenez, hindi pa pinalampas yung simula natin. Binalikan niyo yung mga players. Hindi ba alam niyo ang posisyon niyo rito? Pero, you know, ito, nandito na yung headband ni Coach Tai. Nakapunta doon sa bata. Faith Najima ng Lady Spikers Perlas. Dahil nagtataka tayo bakit ang aga ng timeout because nga na-realize na nagkakagulo yung players. So he was explaining, diba? Nakakatawa kasi even at the end of the huddle, tawang-tawa siya. Sabi niya, enjoy na lang, enjoy. Lamang na po ang Lady Jet Spikers dito. 3 straight points pagkatapos silang unahan ng Cool Smashers 2-0. Antipuesto mag-serve 3-2. Good blocking. Actually, gumanda talaga yung depensa din ng Lady Jet Spikers sa simula ng open conference na rin. Ano? Yeah, and nakita natin sa interview, no, si Yari Yonko said nga, they focus on today's game at least depensa. And they're showing it, no? Nakaka-combination play sila early on. So that's a good sign for the Jet Spikers. Pau Soriano, isa sa kailangan bantayan to. Aside from Eliza Valdez, sinabi din ni Yari Yonko yun, hindi talaga sila pwede mag-concentrate sa isa dahil hindi lang isang player ang gumagawa dito. 3 lady block doon, kasama si Ivy Rebulla na ganda din nung inilaro. 8 points. Along with 4 blocks. Yep. Si Ivy really showing us, no, that, you know, she was known for blocking. Pinapakita niya na kahit she's aged a bit, just a bit, alam mo, nandiyan pa rin. Saka matangkad si Ivy, ano? Yeah. I mean, yung mga hindi nakakapansin, nung hindi kayo nanonood nung panel pa si Ivy. Pag magkatabi po kami ni Ivy, kita-kita mo na ang laki ng difference nung height ni Ivy, matangkad talaga. Ikaw hindi dapat mag-heels. For all. Gandang simula. Valdez nasa gitna against 2 blockers. Kulang po. Yeah, pero you gotta love it, no? May 2 blockers pa rin ang challenge ka, Eliza.
you're Coach Jasper, you're just happy with that. No? Good anticipation, pero talagang malakas si Eliza. She's able to get it through, but that's what you want. The blocks should be there. Oo, nakapwesto kahit pa paano na rin. Yes. Ano? Yep. Morado, yung lakay Valdez. Naku, lalo na hindi mapipigilan yun. Isang blocker lang. Lamang ulit ang Cool Smashers, 6-4. Right on cue when you just praise them. Nangyari ito, one blocker nga. And normally, siguro 95%. That's an automatic point for Eliza Valdez. Gahanap ng bawi dito. Cases, team captain, block. Remulla, nandun na naman. Norina, no? Oh, we mentioned it, no? Last game, 4 blocks. Ayan. Tally sheet, tally sheet. Isulat niya na yan. Ayan, no? Sa kamay ni... katabi niya si Mandapat. Pero sa kamay ni Ivy, tumalbog yung bola. 3-point lead para sa Cool Smashers. Babawi sila dito. Topic, yes! No, that's one player now na panoorin nyo. Talk about the viewers, ha? Kasi she's not the tallest of middle blockers. Pero pag tumalon siya, parang her timing is really impeccable. Ang bilis ng elevation yung pag-angat niya. That's true. 14 points kay Topic in their last game. Ayan naman, Topic, nasagot this time ni Vargas. Mandapat. Good save. What a set. Mula kay Nunad and Valdez. Sa net yun. Net block po yun. Oh, sayang, no? Back set. But Eliza buries that into the net. Gusto ko rin purihin to si Angela Nuna, gano'n yung libero ng Cool Smashers. 31 digs against the water defenders. Yun, tumawid sa net. 3 straight points para sa Lady Jet Spikers. All tayo at 7. Yeah, but Eliza did mention, no? Talagang in-expect na niya sa Lady Jet Spikers yung patience, yung hindi magbibigay. So, early on, 7-all. Valdez. Semana. Yonko magtataas. Cases. Oh, bababa. Ang kalamangan mapupunta sa Cool Smashers. 8-7 kontra sa Lady Jet Spikers. Set number 1. Napakaganda pong simula sa bakbakan dito sa pagitan ng Lady Jet Spikers at Cool Smashers. Ayun, good vibes freeze moment. Hatid sa inyo ng Creamline. Magpa-good vibes, mag-Creamline Creamy Ice Cream. Did you see his shirt? Yes. May mga signature. Kaya nga yung mga fans, you come to the venue, you can get signatures, you can get photos with your favorite players. Pa-frame mo na yan. Oh. Baka pawisan. Kumulas. Bandapat. Nasagot ni Yonko. Set punta kay Cases. Hindi maganda yung simula ng laro ni Cases. At yun, outside pa din. Sayang, no? That's a great set. Maganda yung pinakita ng Air Force, pero yung finishing was not there for Cases. 7 points nung huling laban para kay Cases. Pero ngayon, medyo marami-raming errors na ang nagagawa niya. Valdez, service error din sa kabila. Oh, we mentioned in the pre-game, no? Both teams, madami masyadong mag-error eh. So, they're hoping in today's game, you know, they can actually minimize their error. Is it common, Norina? Natural ba yan sa simula ng conference? Dahil, yun nga, syempre, nag-iinit kayo. Ayun, nakita niyo si Vargas, sinasabi ko sa inyo. Iilag talaga kayo dyan kung di ka handa eh. Pero balikan natin yung tanong ko rin, yung normal ba yan sa team na dalawa pa lang ang laro in a long conference na maraming errors? Well, I guess it's also because at the start of a conference, you're still trying to scout your opponents, no? Aside from the fact na we gotta mention, lahat ng teams halos may mga almost, no? May mga changes in lineup, addition. So, syempre the gelling is also always a factor. Pero napapansin din natin, towards the end of the conference, medyo na-minimize na yung, nalilesen actually. Medyo gel na, no? Cases, nakapuntos doon. Isa na lang, hinahabol nila dito, 9 serving 10. Pero one problem din ng Lady Jet Spikers, so you have players who can score, but the thing is, sometimes, more often than not, hindi siya sabay-sabay. You know, you'll have Yonko play well, you'll have Cases play well, but not at the same time. Can you imagine pag nag-click sila at the same time? Oo. Mandapat, a veteran mula sa Lady Bulldogs, nakapuntos, lamang ng dalawa. Ang Cool Smashers, nabanggit mo kanina na rin, nag-uusap tayo, no? Napakagandang pick-up or pagkakuha ng Cool Smashers at si Semana with a setting error kay Mandapat. Yeah.
Even Vargas and Mandapat, parang when they announce na, okay, they're part of the lineup, I'm like, oh, okay, yeah, where have they been? Because these players, kilala na natin. We followed their careers and we know what they can do. Pantino. Mandapat ang kumuha. Morado. Punta kay Soriano. Good block by Pantino. Free ball. Yonko. Semana. Pantino sa likod. Block ni Soriano pero outside. Puntos yun para sa Lady Jet Spikers. You did mention Pantino. She has to start out strong. They want that. Talking about the Lady Jet Spikers. Importante talaga. Isa sa pinaka main na weapons, ano, si Pantino along with Yari Yonko. Yeah. Vargas. Habang dati niya teammate. Kabisado na ni Semana, no? Dito babagsak yan. Yun, pupuntos. Ang Lady Jet Spikers ulit at dumidikit na naman, Noreen. And that was Mayan Pantino again. A good sign for the Lady Jet Spikers. Sabi ni Eric at watching Eliza Valdez from Dubai. Good luck on the game. Hashtag PBL on ABS-CBN. Magandang gabi sa inyo. Pambansang tandem ng Pilipinas. Si Gia Morado and Eliza Valdez. Go Cool Smasher, sabi ni Lionel. Pambansang tandem. That's cute. Gusto ko nga yung term kanina ginamit din ni Angelique. Reunited kayo na interview niya si Eliza. Reunited na parang yung kanta, no? Reunited. Okay, this is from Pauline Joy Luza. Go ate Eliza Valdez. Kaya mo yan watching here live in Agu. Agoo. Agoo, sorry. La Union. Go Cream Live. PBL on ABS. Daming fans agad na ni Eliza. Oo, grabe talaga. Vargas, hindi maganda yung first ball. Gandang save ni Mandapat at good ball pa to. Pantino nasa gitna. Vargas ulit. Eliza Valdez. Magandang rally to. Isa hinahabol ng Lady Jet Spikers. Easy over para sa mga naka-asul. Valdez. Off speed. Tip lang. Yes! She makes it look so easy. Napa-atras lahat nung Lady Jet Spikers dahil akala nila malakas na palo pero ito yung unang save. Ano? Hindi tayo abot doon kung hindi dahil kay Vargas. That's true. Si Vargas and Mandapat and Soriano actually. Team effort yan. Balik sa 2 puntos ang kalamangan ng Cool Smashers. 14-12. Yonko. Wow! Kita mo yung height na kinuha ni Yonko yung bola, Noreen, no? Tama ka, no? She's really playing well this conference. So, hindi, yung confidence level niya, iba. Yeah. Pero hindi pa makadikit-dikit dito. Tagal-tagal na rin ang Lady Jet Spikers at yung serve na yun ni Pantino hindi makakatulong. Ang layo. Yeah, that's what you don't want. Naghahabol ka. You're towards the middle part of the set. Gia Morado, dating Lady Eagle. Ganda ng serve. Yonko. Off speed. Doon niya si Mandapat. Ito si Valdez. Lusok sa block ni Tapik at ni Yonko. Namang ng tatlo ang Cool Smashers. 16-13 kontra sa Lady Jet Spikers set number 1. Nagbabalik tayo sa Philoil Flying V Center para sa huling laban ngayong linggong ito ng inyong Open Conference ng Premier Volleyball League. Saisa Soriano at Jake Hansio ng Hair Fairy. Yan po ang sponsor ng Lady Jet Spikers. Kaya kita mo naman kumikinang-kinang ang mga buhok ng ating mga kinukuhanan dito. You're gonna give us some of that. Hindi ko na kailangan. Wala nang kikinang pa. DJ Tronics ang kasama po natin dito. Daming fancy DJ Tronics, Sila yata ni DJ Jams na naglalabas sa paramihan ng fans. Kailangan humabol DJ Louie. Naiiwanan. Tulad ng Lady Jet Spikers, naiiwanan dito. 4 na ang kalamangan ng Cool Smashers. Valdez, dadagdagan pa. Pero buhay pa. Balmaceda nag-angat. Cases papalo. Morado, underhand set. Punta kay Mandapat. Push. Balmaceda. Still alive. Cases ulit. Teka muna. Net violation kontra sa Cool Smashers. Wow, pero what about the dig ni Wendy Semana? Yung palo ni Valdez, ano? Hindi sumasakit yung mga likod-likod niya, no?
doing well for Lady Jet Spikers. Net violation na tawag sa Cool Smashers. Ayun, kita nyo doon, sumabit si Mandapat. Valdez nasa gitna. Good block! Passes at si Tapik nagsama doon. Mandapat, pwesto. Balmaceda, Semana. Mga setters natin, nagpapakitang hila sa reception. Sa digging at least. Cases. Net violation ulit. Parang si Remulla ang tinawagan doon. So, 2 straight unforced errors. Ito yung binabangkit natin about the Cool Smashers na rin. Unforced errors. Pareho na rin ng Lady Jet Spikers. Puro net calls ngayon, no? Dalawa na lang. Hinahabol dito ng Lady Jet Spikers pagkatapos mabaon ng 4. Cases. Dump. 3 straight points para sa Lady Jet Spikers. At dikit na naman sila dito. 16-17. Yeah, that's a rare error you'll see from Gia Morado. Too close to the net. Good serve. Good serve. Lunag with the reception. Ito si Mandapat. Naangat ni Tapik. Semana pupunta kay Cases. Lunag na naman. Morado punta kay Valdez. Medyo dikit sa net. Semana. Tapik. Ganda ng pwesto palagi ni Vargas sa likod. Mandapat down the line. Balmaceda inangat. Cases. Mababa. Into the net. Sayang, no? I mean, that was a great rally. Kind of an anticlimactic ending. Kasi si Cases medyo nag-alangan Parang she wanted to drop it. She wanted to, so parang a lot of things going on in her head. So she just hit it to the net. Dapat dito ka pag-angat mo no? Yeah. Ano bang, as a player, Noreen, ano bang, bago ka ba umangat talagang nakapili mo na kung saan ka pupunta o nag-iisip ka pa din sa ere kung saan mo? You know, to make a good player, you have to be flexible. Kasi sometimes you want to, more often than not, you want to read the blockers then And when you're in the air, this happens with age, I'm telling you. Normally, mga 4th, 5th year, makita mo na yan the position. So you gotta know at one point, I'm gonna drop it, di ba? Not necessarily, paangat ka pa lang na you know what to do. Cases. Andun na naman si Lunag. Playing very well sa depensa. Lamang ulit ng 3. Gawin mo ng 4 ang kalamangan ngayon ng Cool Smashers. Attack error mula kay Yonko. Yeah, I think that was a good call. It looked out from our angle. Very close to. Very close. Very close. Pero mas more outside than inside. Pero it could have gone either way. Sabi nga nila. May check ball ba? Yun ang hinihingi ng Lady Jet Spikers. Oo, sabi ni first referee Bob Malena. Called on the Cool Smashers. Malaking bagay yun para sa Lady Jet Spikers no rin kasi 4 na yung kalamangan kanina ng kalaban. Magiging 5 sana yun kung lang check ball. Pero ngayon 3 na lang hinahabol nila. Morado, punta kay Mandapat, cross court, nandun si Yonko. Pero hindi na naibalik. Poetic justice, pero the call stays. So Eliza's contesting that check ball. Pero I was surprised actually that they let the Yari Yoko serve. Kasi dapat ganun, kiniklear pa Anyway. Madali si first referee Bamba Nenad Late na daw. 4-point lead. Baba uli sa 3. Service error, Ivy Remulla. Well, crucial moments of the first set. You really don't want to commit all these service errors. Action-packed set number 1. Lady Jet Spikers naghahabol dito. 18 serving 21. Morado, punta kay Vargas. Andun si Yonko. Antipuesto. Mandapat sa kabila. Net violation kontra sa Lady Jet Spikers. Timeout. Coach Jasper Jimenez, tingnan natin yung nangyari ng last play. Ayun, may sabi nga. Yan naman kailangan natin Tapos ang target natin, 1 and 5. Talagang pumapatak doon sa gitna Yung ganda ginagano lang. Konting din pa. Doon sa sa cross. Kasi naaabangan ni Nakaabangan kaya konting din pa. Okay? Sige, konting. Sa loob, ha?
Well, umaasa pang makakabalik, makakabawi dito si Coach Jasper Jimenez. Ito si Mr. Alan Arcero. Nasa gitna po ang team manager ng Cool Smashers. At ito naman si Mr. Jonathan Nang, presidente ng Ribisco. Ang naghahatid sa atin ng Creamline Creamy Ice Cream. 4-point lead. Balik ulit sa tatlo. Daming error, no? Unforced error no rin ng Cool Smashers. Yun ang nagbibigay buhay sa Lady Jet Spikers. Yeah, 2 straight service errors there. Sayang, no? Ganda pa naman ng smile ng president na si Jonathan Nang. Mr. Nang, ano? Tapos errors. Vargas, babawiin. Ayun! Papasmile ulit si Mr. Nang at si Mr. Acero. They're actually our family friends. Yeah. Anyway, si Vargas playing well, playing well. That's why she scored 19 points in a game where Eliza scored 37 points. Ano? How crazy is that? Crazy good. Yonko, hahabol. Parang easy over na lang yan. Morado, nakuha ni Pantino. Pantino, papalo ulit. Nunag, napakagandang laro sa depensa. Excellent dig para kay Semana. 2 touches, called on Balmaced. Double contact. At ito, set point para sa Cool Smashers. Well, she knew it, no? Si Balmaced. Alam na niya, as soon as na-release yung bola, parang, Serving for the set. Number 17, Rose. Wish mo na lang huwag sana pumito, eh, no? Yeah. Hindi sana nakita. Antipuesto, block. Actually, 4 touches. Hindi daw tumama sa player net. Block daw yon, sabi ni Bob Malenab. Good call. I think that was a good call. Last play. Yeah, net block. So, first set. Matutuwa ang mga fans ng Cool Smashers na bulsa nila at kontrolado nila yung momentum at yung rhythm ng ating first set. 25-19 Cool Smashers kontra sa Lady Jet Spikers.